Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, as you've seen sa ating title, and I think naman napunta kayo dito sa video na to because you are also interested about this topic, which is bakit nga ba nagkakaroon ng ads yung mga channels na hindi pa rin naman sila monetized, you know. So, if you are interested about this, please keep on watching. So, there are two status dito sa YouTube, which are, or yung first is yung monetized under YPP or yung YouTube Partner Program, and the second is non-monetized. So, paano ka nga ba magiging monetized or magiging eligible for monetization? First, you need to reach 1,000 subscribers. Second is to have a 4,000 watch hours. And the third one is 0 active strike ka or 0 community guideline strike. Yung ganun. So, paano mo nga ba malalaman yung sa first subscribers? Makikita mo naman na yan sa baba ng channel mo. Second, if interested ka makita talaga yung watch hours mo, makikita mo yan sa YT studio mo. Then, the third one is yung 0 community guidelines. Ito yung mga examples ng wala kang copyright. So, if ever naman na meron ka mga ganon, pwede mong ayusin agad para wala kang wala kang community guideline strike. Now, punta naman tayo sa mga non-monetized channel like me or us. Pero may mga ads. Share ko lang mga sis, meron akong 3 videos na meron ng ads. At first, sobrang excited ko. Uy, meron ng ads ang aking YouTube channel. And feeling ko, as a YouTube churvalu, feeling ko kumikita na ako doon. Kasi meron na tayong YouTube ads. So, ano nga ba yung mga effects or major effects sa mga katulad ko na non-monetized siya pero merong mga ads? So, syempre, yung pinakauna doon, walang kita at all. As in, singkunduling wala tayong kinikita. Lahat ng mga napapanood natin na ads, kahit hindi tayo mag-skip, di ba ganun yon? Kahit hindi tayo mag-skip, wala tayong kikitain na singkunduling, mapupunta lahat yan sa YouTube program. So, doon sa pangalawa naman is yung tinatawag natin na low audience retention. Sa dami-rami ng nanonood sa YouTube, iba-ibang klaseng mga audience ang meron tayo. And hindi natin maiiwasan mga sis yung mga audience na ayaw manood ng video na may ads, right? Kaya nga merong mga taong nagsusubscribe na lang sa YouTube Premium para hindi na talaga magkaroon ng ads or hindi na sila nanonood ng mga videos na may ads. And ano nga ba yung magiging effect pag sa atin nangyari yon, yung mga non-monetized channels na merong mga ganong audience? Ang tendency mga sis, syempre bababa yung ating watch hours. Eh, di ba nga, kailangan natin ng 4,000 na watch hours para maging eligible sa pagiging monetized. So, ma-share ko na lang din sa inyo mga sis. Kasi meron akong video na parang 3 beses na merong lumalabas na ads. Parang merong doon sa pinakaumpisa, doon sa gitna, or basta parang may 3 beses na lalabas yung ads sa isang full video ko. And imagine niyo na lang kung ang aking audience is tulad na nabanggit ko kanina na ayaw nga manood ng mga videos na may ads. So, kunwari, doon sa video na sinasabi ko, meron tayong 10-minute full video. And then, doon sa first, before mo mapanood yung video, meron nang lalabas na ads. Sabihin na lang natin na pinalagpas niya yung ads na yon, nanood pa rin siya continuously. And then, doon sa after 3 minutes, meron na naman lumabas na ads pa. And nainis na siya, so close niya na yung video na yon or nag-iba na lang siya ng papanoorin. Imbis na napanood niya yung 10-minute video, close niya na after 3 minutes. So, bumaba ang ating watch hours. Tapos nag-unsubscribe pa sa'yo kasi ang daming ads ng videos mo. Eh di double kill ka na kasi kailangan mo din ng 1,000 subscribers ay hindi mo ma-reach kasi puro unfollow or unsubscribe yung mga ginagawa ng mga subscribers mo.
So, puro na tayong negativity doon sa mga pinagbabanggit ko kanina. Isipin na lang natin, ano nga ba ang advantage naman na non-monetize ka pero may ads ang iyong video? Siguro naman, hindi ko alam kung ako lang to pero ako personally, yung na-feel ko noong meron ads yung videos ko, parang mas ginanahan akong gumawa ng more videos, more contents like that. Kasi nakikita ko na interested si YouTube or nagagandahan siya sa content na nagawa mo, kaya nilalagyan niya ng ads, 'di ba? So, yung mga gantong klaseng mga ads or yung mga gantong klaseng non-monetized pero may ads yung video, tinitake ko na lang siya as advantage para sa akin and parang mas driven akong gumawa ng more contents kasi nakikita naman na parang may future naman yung ginagawa natin, di ba? And possible kung ganun talaga yung mga contents mo, more on mag-subscribe yung mga gustong-gusto ng ganong klaseng video or ng content. Kaya ako, mga sis, personally, iniisip ko na lang yung positive sides ng pagkakaroon ng ads kahit non-monetize ang aking channel. And I hope sa mga katulad ko na non-monetize na may ads na ang ating YouTube, gawin nating tong fuel para lalo pa tayong magkaroon ng mga contents, ng mga videos. So sa mga small YouTubers like me, I do hope and pray na someday maging monetize tayo, magkaroon tayo ng 1,000 or more than 1,000 na subscribers, ma-reach natin lahat para maging eligible tayo sa pagiging monetized. So, sabay-sabay tayong i-enjoy itong process na ito and someday lahat ng ating tinatanim ay atin ding aanihin. You reap what you sow, right? And yun lang guys, think positive. Huwag tayong mapanghinaan ng loob because of this. Sana patuloy pa tayong gumawa ng mga contents and ng mga videos na makakatulong sa atin para maging monetized ang ating channel. And please, sa mga katulad ko na small YouTuber, pwede kayong mag-comment down below para mag-sub to sub tayo. Mga sis, magtulungan tayong umangat.